Hello guys! Welcome to Jinballs Adventures at samahan nyo kami guys sa aming road trip at celebration ng aking birthday dito sa Al Bahar Hotel and Resort dito sa Fujairah, UAE. Pagkatapos naming mag-park ay dumiretso agad kami dito sa reception at natsyempohan nga namin na Pilipino ang receptionist. Habang waiting naman ako sa aming card key ay inikot ko na itong reception at ito nga guys, napakalawak at napaka-peaceful ng kanilang reception. Walang masyadong gaanong tao pagdating namin. At dito nga guys ay sinamahan pa kami ng ating kabayan para ipakita sa amin ang aming room. Bale, ito po yung naka-allocate na room para sa inyo, pero magpapakita po naman. Ha? Magpapakita pa kami, diba? Ganun ba? Ito yung nakabook sa amin. Opo, naka-allocate ko po. Ito yung room 615 na talagang ibinook namin online. Pero may isa pa siyang room na isinadya sa amin na mas maganda daw dito kaysa dun sa room na ibinook namin. Parang opisina dito. Sarado ko din po agad yung pintuan. Oo, wag mo nang Mas malaki. Lakas ng tubig. Grabe yung alon, oh. Naririnig ninyo, oh. Yung alon niya. At dahil nga sa mas maganda yung isinadya sa amin ni Kabayan ay mas pinili namin yung room 613, yung pangalawang isinadjust niya sa amin. Yung unang room na ipinakita niya sa amin ay bandang dulo. Itong isinadjust niya ay sa bandang gitna. Welcome to room 613. Halina't i-room tour na natin ito guys, ang room 613. Meron silang bathtub. Napakalaki ng kanilang CR. Meron din silang shower room. At ito na ang aming pinakang bed. Merong couch sa gilid ng bed. At napakalawak ng room namin dito guys. At ang makikita naman sa veranda namin ay itong napakalaking swimming pool. Good morning. 5:40 in the morning. Tingnan niyo ang salamin. Mayumid. Ang bigat ng salamin. Good morning, good morning. This is my morning birthday. Ayan. Kami sa hanging garden na malapit dito. 25 kilometers na. Hindi ko masyado nakita kagabi dahil gabi na. Madilim na. Yung harapan. Babalik agad dahil may breakfast kami. Ito nga pala guys ang view ng aming hotel sa labas, napakalaki at meron din silang malaki at malawak na ballroom area na mukhang dinadayo dito sa lugar na ito. Katabi rin pala namin guys ang Fujairah Marina Club na pinapipili nga kami kagabi ng ating kabayan kung mas prepared ba namin ang view ng marina or ang view ng hotel swimming pool, pero mas pinili namin yung may pool area na view. Yung hanging garden na pupuntahan namin ay 25 kilometers away from our hotel, kaya una muna namin itong pinuntahan para hindi pa kami masyadong abutan ng sobrang init at sobrang humid kasi natsyempohan na sobrang humid ng pagpunta namin dito sa Fujairah. Kung sa Dubai City nga guys, ang madalas nyong makikita ay mga naggagandahan at nagtataasang mga buildings, dito naman ay more on bundok ang makikita ninyo. Mga bundok nila dito ay less ang lupa, more on yung mga bato-bato. Kaya nung gabi na dinaanan namin na parang nasa gitna kami ng bundok, iniisip ko hindi ba nagla-landslide dito. Pero ngayong umaga nakita ko na ang mga bundok pala nila ay more on mas mabato, kukunsi ang lupa.
Halfaya. Halfaya. Saan? Lagoon Underpass. Ganda ng view. Ayan, pupunta kami dyan sa Hanging Gardens. Tapos ito, ay ito pala yung waterfalls lab. Ayan pala yun, yung waterfalls na hinahanap namin. Kaya lang, kailangan sa baba siguro dadaan, sa babang kalsada. Eh, gusto rin namin puntahan eh. Andito pala yung waterfalls. Ayan o. Kaya lang ano, ay dyan ba tayo pupunta? Ayan o, may daan dito. Kaya lang sarado pa. Ang ganda ng view sa baba o. Yung waterfalls. Ano ba yan? Man-made na ano, waterfalls. Ang ganda ng view. Ang bundok. First time ko nakakita ng bundok dito sa UAE. Ayan. Hindi kami magtagal. Kailangan namin dumiretso dun sa Hanging Garden. Sharjah Kalba Road. Ang naka-schedule naming pasyalan ay ang Hanging Garden at ang waterfalls. Pero ang hindi ko alam ay isa palang location yung aming parehong gustong puntahan. Kung mapapansin nyo guys, walang ibang sasakyan. Kami lang talaga yung kaisa-isang sasakyan na napunta dito ng ganitong oras. Dahil sa sobrang aga talaga naming pinuntahan ito, wala pang 6 a.m. ay umalis na kami ng hotel. Pagkagising namin ay nagbihis lang at dumiretso na kami agad na magbiyahe. Ito nga yung mismong araw ng birthday ko at talaga namang na-enjoy ko kung saan kami nag-staycation at itong lugar kung saan kami nag-road trip. Napakaganda ng view, ang gandang experience, ikakaibang lugar na naman ang napuntahan ko. Thank you Lord for the gift of life at wala na nga akong ibang mahihiling pa. Talagang ang buhay ay marunong ka lang makontento kung anong meron ka, ay wala ka ng ibang hihilingin kundi maayos na kalusugan para sa buong pamilya, sa mga mahal sa buhay, at ganun din sa lahat ng mga tao, ganun din sa ating bansa na medyo may mga pagkakadivide ng ating bansa na sana ay magkaroon na rin ng katapusan at pagkaisa para sa kinabukasan ng lahat ng mga Pilipino. Ganon din dito sa Middle East na meron konting tension na sana nga ay tuloy-tuloy ng matapos at magkaroon ng kapayapaan. Yun lang lagi ang aking hiling, lalo na ngayong aking kaarawan. Wala na akong ibang hiling para sa sarili namin kundi ngayon ang maayos na kalusugan. At finally nga guys, narating na rin namin ang Hanging Garden, pero dahil nga sa sobrang aga pa ay close pa. So hindi kami nakapasok sa labas at kami rin lang yung tao dito sa area. So dito lang kami nag-sightseeing, nag-picture-picture at tiningnan namin yung buong paligid. Kung saan pala kami nanggaling dun sa pinakang taas, yun yung view at pwede siyang akyatin. Kung napansin nyo kanina yung video ko sa taas na merong hagdanan, meron pala siyang way na para akyatin sa taas kung ito ay open na. Kaya lang din sa sobrang extreme ng init, ang weather ng pagpunta namin dito ay hindi talaga ganun kaganda. Kaya hindi mo rin kakayaning akyatin ng ganito ang panahon dahil sobrang init at sinabayan pa ng sobrang humid. So hindi rin kami nagtagal guys, umuwi agad kami, nagpicture lang at konting video, tapos ay umalis na rin kami dahil meron kaming breakfast buffet na magi-start ng 7:30 a.m. At eto nga guys, pauwi kami, ibang way na naman yung dinaanan namin, kaya talagang nakaka-excite yung pag tour namin, yung pag road trip namin ay enough na sa akin. Talagang sobrang saya ko sa birthday ko dahil kakaibang experience nga yung aking naranasan today. Actually, pinag-usapan na namin mag-asawa or plinano na bago nga siya mag-retired at bago kami umuwi ng
mag-for good sa Pilipinas ay gusto naming maikot ang buong UAE para naman kahit na ilang taon or makabalik man o hindi na kami makabalik dito uli, makapagbakasyon, at least masasabi naming naikot namin yung buong UAE. Kasi ang UAE nga ay may 7 states. So, isa ito sa 7 state na gusto naming puntahan at gusto naming makapag-check-in sa bawat state. So, ilang states na rin naman at I think 2 na lang state or 1 na lang state ang natitira na hindi ko napupuntahan. Yung iba kasing state dito ay nadadaanan man namin pero hindi talaga yun yung sadya namin napuntahan. Kaya hindi ko pa rin siya ma-consider na napasyalan talaga kasi ang gusto namin talaga yung makapag-check-in kami sa isa sa mga hotel ng bawat state dito sa UAE. Ginol naming mag-asawa na maikot ang buong UAE dahil sa aking mga content din ng pagpapasyal or pag may bisita kami or yung aking mga gala dito. Merong mga mangilan-ngilan na nagko-comment or nagme-message sa akin na alam mo ang tagal namin, ang tagal ko sa UAE pero ni isa dyan sa mga pinapakita mo ay hindi ko napapasyalan. So parang nagkaroon ako ng thinking na alam mo yun, sana hindi mangyari sa amin na ito na yung itinuring namin na second home at kalahati na halos ng buhay namin ay nandito sa abroad. Pero ayoko mangyari na hindi man lang namin maikot kung saan namin itinuturing na pangalawang tahanan namin. So kaya yun yung isa sa goal namin mag-asawa na maikot talaga yung buong state ng UAE. Dito naman guys sa area na to ay another city ng Fujairah. Ito yung Kalba City or kung saan itong tinatahak namin ay Kalba Road na tinatawag. So dito makikita mo na sentro, parang sentro ng Kalba City. Makikita mo yung kanilang mga government offices. May mga malalaking building na nababasa namin ay puro mga office ng government at ganun din yung mga meron ng mga malls at may mga maraming tindahan, mga maraming restaurant na madadaanan ka dito sa Kalba City. Ang sarap ma-experience ng ganitong road trip, yung walang traffic. Hindi ko alam kung dahil lang ba maaga yung aming lakad or talagang ganito na dito. Pero i-compare sa Dubai kasi sobrang crowded na, sobrang daming sasakyan. Kaya mararanasan mo rin yung traffic. Dito kasi guys talagang hindi siya ganun ka-crowded ang karsada. Kaya masarap maranasan yung ganitong road trip. Pero hindi porket walang traffic. Dito ay lahat ay naka-camera. So yung speed mo ay kailangang may limit din kahit na napakaluwag ng karsada dahil dito lahat ay high-tech. Wala mang makikitang pulis pero lahat ay may camera. At eto nga guys na napakalawak at napakahaba nitong shoreline na ito ay pangitain na malapit na kami sa aming hotel kung saan kami naka-stay. At kung nakikita nyo yung mga puno dito sa right side, yan ay puno lahat ng dates. Nakakatuwa dahil ginawa nilang parang alam mo yun bakod pero ano yan green lahat siya sa gilid para siyang ginawang design na park pero lahat ay puno ng dates at lahat ng dates na nadaanan namin ay merong bunga na nilalagyan nila ng net para siguro hindi makakain ng mga insect. Sabi ko nga ay 2-in-1. Meron na silang napakagandang landscaping at the same time mapapakinabangan nila lahat yung bunga ng dates. At yung kabilang side nga pala guys ng dates na yan ay tabing dagat at napansin ko rin napakagaganda ng kanilang mga beaches dito at sobrang linis ng kanilang paligid. Malinis ang kanilang tabing dagat. Alam mong nami-maintain at siguro nga dahil ang mga tao dito ay merong mga disiplina, hindi tulad sa atin sa Pilipinas na meron man tayong mga public na beaches pero napapabayaan at maraming mga Pilipinong walang disiplina pagdating sa ating sariling bansa. Finally ay andito na rin kami sa hotel at didiretso na kami sa sala. Breakfast. Good morning. Open na daw? Open ang buffet.
Grabe, daming choices. Daming cheese. Mahilig ako sa cheese. Fruits. Bread. Hindi mo alam kung anong kakainin. Sa sobrang daming choices. Ito dito naman. Boiled chickpeas. Appetizer. Gusto ko to. Mga mini pancake. Dito sa area na ito guys, ay pwede kayong mag-request na magpaluto kay chef ng egg omelette na iba't ibang klase at meron ding mga pita bread na iba't ibang palaman. Hi, good morning. Ito, mushroom, beef ball with mushroom. And egg. Baked beans. Chicken bacon. And then, beef sausage. Alam niyo mga Pinoy, kabayan halos lahat ng staff ng dito. Ayan. Tapos dito sa side na to, ito yung swimming pool. Ito naman yung kabilang side. Ayan. Yung mga yate, oh. Ayan na side. Dito kahit saan ka uupo. Pero maganda dito yung view sa kabilang side. Marina Bay. Nagugutom na daw si tatay. Mga pumati sa anong puro mga Pinoy. Yan, dito pala mga coffee. Here's of your coffee. Meron silang masina. Ayan, automatic na kung anong gusto mo. May latte, macchiato. Tapos dito naman yung kanilang black tea. May karak tea. So, yan ang drinks. Cold milk. At cereal. Kakain muna kami guys. So, dahil sa birth, kinuhanan ko si tata ng latte macchiato. Ako naman, coffee latte. Milk, hot milk. Ito mo makikita pagtapos na 100%. Mayate andyan oh. Sa kabilang side naman swimming pool. Kain tayo. 7:30 to 10:30 ang kanilang breakfast buffet. Grabe humid. Ano na yung aking sunglasses. Allowed ang food galing sa labas. At after nga naming mag-breakfast ay inikot namin dito sa pool area at saka gusto naming makita yung seaside view nila. At plano ko sanang maligo kaya lang sobrang humid, sobrang init talaga kahit sobrang aga pa ay medyo extreme na yung init dito kaya tapos hindi naman din maliligo ang aking husband kaya parang natatamad ako na ako lang mag-isa. Dito nga lang yung staycation na hindi talaga ako nakapagligo dahil nang hindi rin nga ako sinamahan ni husband na maligo kaya parang nakakatamad mag-solong maligo. Sabi ko ay ikutin natin at napakiusapan ko na videohan niya ako habang iniikot ko yung paligid ng hotel. At eto nga guys, oh, yan. Yung bag na yan pala ay regalo sa akin Ate Jenna, yung aking sister ng Christmas. Kaya saktong-sakto sa aking attire at yan talaga ay dinala ko dito sa Dubai para nga kung abutan man ako ng summer ay meron akong summer attire. At ito na guys, andito na kami sa mismong tabing dagat. Natsyempuhan din na pagpunta namin dito. Medyo malalaki yung alon. Tingnan niyo kung mapapansin niyo. Ayan guys, ang beach front. Ayan. Kung maririnig ko yung ano ng dagat. Oh. May lifeguard na. Ayan yung
hotel front sa dito sa dagat. Malakas naman ang loob ko na Mga mag-swimming Pilipino kasi nagsuswimming. unang-una marunong naman din akong lumangoy. Pangalawa, merong lifeguard dito sa hotel at nandun din naman si tata nakatingin sa akin kahit hindi siya magsuswimming na kasama ko talaga sa dagat. Kaya lang nagkaroon ako ng phobia nung alam nyo sariwa pa yung balita na yung dalawang athletes na namatay ng Ateneo. So parang simula nung napanood ko yung mga videos nila, parang medyo nagkaroon ako ng takot na bumalik uli na maligo sa dagat na mag-isa. Parang feeling ko parang pagbaba ko baka nga biglang lalim. So kaya hindi talaga ako nakapag-swimming. Ito lang yung pinuntahan namin na hindi talaga ako nakapag-swimming. Dito sa side na ito guys, ang makikita mo naman ay yung kanilang Marina Bay. So, inikot din namin para at least nakita namin ng personal at ng malapitan, hindi yung sa loob lang ng hotel. At nag-ikot at nagpicture lang kami dito at pumasok na rin agad kami sa loob. Napansin ko rin na meron sila ditong gift area or mga souvenir items dito sa loob mismo ng hotel. Dahil maaga pa naman at wala na kaming ibang pupuntahan ay gusto naming ikutin ang lahat ng mga facilities ng hotel kaya dito pinuntahan namin yung gym pero meron kami dito nakita na spa pero close pa pagdating namin wala pang mga staff. Dito rin napansin namin na meron din palang swimming pool dito sa rooftop pero that time is close pa dahil medyo maaga pa ang pag-ikot-ikot namin. Dumiretso kami sa gym. At ito yung kanilang gym. Malaki rin yung area ng gym. May mangilan-ngilan ng nagji-gym nung pumunta kami dito. At ito ay overlooking dito sa tabing dagat. Hindi na rin naman kami nagtagal guys. Talagang inikot lang namin lahat ng facilities. At bumalik na rin kami sa aming room para mag-prepare sa aming pag-check out. At syempre shower pa rin kami pareho para at least may eksaktong oras pa para kami ay makapag-check out. At dahil may extra time pa naman, nakaidlip pa si husband at ako naman ay nag-edit ng mga pang-post sa aking reels. At syempre, bago tuluyang mag-check out ay nagpa-picture muna ako sa aming room na pilitan lang na mag-picture ang aking husband. Para kahit pa paano nga ay meron tayong souvenir or memories kung saan tayo pumunta. Yun lang yung mahalaga guys. Ang sa akin lang talaga kaya mahilig ako magpicture pang content at the same time. Ang sarap kayang balikan yung mga memories after ilang years na bumabalik sa wall mo yung mga nakaraang taon. Masarap sa pakiramdam. Isa yun talaga kaya ako gusto maging content creator. At paglabas nga namin ng hotel guys, etong kalsada na to yung feeling ko na ito yung pinakang main road ng Pujaira City. Going home. Less than 2 hours lang siguro yung biyahe namin. Sa takbo namin na mabilis. Kung mapapansin nyo guys, dito sa sentro ng Pujaira, marami na rin siyang mga buildings na matataas at marami na ditong mga hotel. Unlike dun sa kadinaanan natin kanina sa Kalba Road na marami mang mga building pero wala silang masyadong matataas katulad ng dito sa city ng Pujaira. Pujaira to Dubai City, more or less mga 2 hours ang travel time. Depende sa takbo ninyo pero kami sa tingin ko hindi kami aabot ng 2 hours dahil naka maximum speed ang aming takbo dito. Meron din nga pala kaming dadaanan guys along the way bago kami makarating sa aming area dito sa Dubai Oasis ang aming dadaanan kasi meron si husband na kakilala na pauwi ng Pilipinas na meron kaming ipapadala na alahas na nagpabili sa amin dito sa Dubai. Alam nyo ba guys, dito sa road trip na ito ay hindi ako nakaramdam ng antok yung sa haba ng biyahe pero hindi ako inaantok kasi madalas na sinasabihan ako ng husband ko na tuwing may mga biyahe kami lagi daw ako nakakatulog na hindi ko namamalayan. Ay masarap kasing
maging pasahero, yung bang alam mo yung hindi ka nagda-drive, kaya talagang antukin ako pag hindi ako yung nagda-drive. At isa pa, talagang na-enjoy ko yung ano, yung paligid, yung view ng aming mga dinadaanan kasi nung papunta kami dito, gabi na. So, madilim, hindi ko masyadong nakita yung aming dinadaanan. Kaya nung pagbalik namin, talaga namang na-enjoy ko yung view namin na dinadaanan. Napansin ko rin yung mga bundok nila dito, bawat area, iba't ibang kulay. May nakikita kong pulang lupa, may green, yung parang naalala ko nung pumunta kami ng Sagada, meron kaming pinuntahan doon na blue soil. So parang nakakita rin ako dito, pero sabi nga ng husband ko, hindi daw yun soil, kundi bato. Finally, andito na kami sa Oasis, guys. Thank you for watching. You can follow or subscribe my YouTube channel as well.